Wala tayong ganong balita ngayon, ano ha? Pagkatapos nitong undas, kumusta po ang mga nagbakasyon? Okay naman ba ang bakasyon natin? Maliban dun sa itinayo na ano tawag mo dito? Overpass na tawiran ng tao. Ano ba tawag dun ngayon? Kasi dati overpass eh. Ito, dito malalaman mo na ang mga opisyal ng MMDA may sira sa ulo. Akalain mo gawa ng ng tawiran ng tao, saksakan ng taas. Paano tatawid yung mga matatanda dyan, mga kaibigan, ho? Ay, nako. Kasi iniiwasan daw yung kawad ng kuryente dito yata sa may Kamuning, ho? At yung isa naman doon sa may Commonwealth. May parang padulasan eh. Ng mga magsiswimming. Sa sobrang taas ho, mga kaibigan. Wala na makakatawid doon eh. Yun yung hindi mataas na tawiran, hindi ganon, ha? Mga kaibigan ako takot akong tumawid diyan dahil meron akong may lula ako eh. Pag ako'y tumatawid diyan sa mga overpass na ganyan, mga kaibigan, nandun ako sa gitnang-gitna at dahan-dahan ang lakad ko dahil inaatake ko ng lula kung walang tawiran. Siyempre, dito hindi makatatawid yung sigurado yung mga matatanda. Ha? Iniiwasan daw, pero pwede naman daw lumagpas doon. Sabi nila, meron daw doon daw sa susunod na overpass, doon na lang bumaba yung pasahero na hindi makakaakyat doon, mga kaibigan. Di maglalakad din na malayo, di ba? Yan ang sinasabi natin. Pero nakakalimutan natin, magkano? Magkano ho yan? Ang dinadahilan kaligtasan daw ng mga tao dahil may namamatay doon. Kahit naman sa amin, namamatay na karsada, di ba? At yung iba nga, hindi na ganyang kataas, hindi pa ginagamit ng tao natataasan na doon sa iba Hindi na nga makatawid yung mga matatanda, hindi ho ba? Pero isipin mo, taasan palalo. Ilang floor kaya katumbas nun? Isipin mo, tapos bali ba yung Pasimano, kitang-kita mo yung taas nung tatawiran mo? Kaligtasan ba yun? Baka lalo mahulog yung tao ron At kung titignan ho ninyo, mabuti, yung nandito sa may parehong ginawa, mga kaibigan. Parang hindi matibay yung pagkakagawa kahit sabihin mong bakal hindi ba meron na mga bakal na nagko-collapse? Hindi ho ba? Lalo yan, tignan ninyo yung pagkakagawa. May mga litrato naman yan na kumalat sa Facebook, hindi ho ba? Sa social media. May mga kuhan larawan yan. Isipin mong gaano kataas yan. Ha? Papagurin mo yung matatanda, ha? Siguro hindi makakaakyat dyan. Tiyak na tiyak yan, mga kaibigan. Hindi rin pakikinabangan. Ang tanong, magkano yung ginasta o yung budget na ginamit para sa pagpapatayo niyang mga yung mga overpass na yan, mga kaibigan. Natawiran. Diyan po sa EDSA, Kamuning. Nasa pagitan daw yan nung isang himpilan at saka nung Kamuning. Yan. Ang katwiran nga meron na raw ilang namatay doon. Kahit saan naman marami namamatay hindi mo akalaing may mamamatay may namamatay Ganun talaga yun lalo na matitigas ang ulo. EDSA yan, talagang hindi dapat tawiran yan Ba't hindi yung island, hindi yun ang taasan ninyo? Di ba? Para walang tumawid, mga kaibigan. Nung wala yung tawiran na yan, di ba, ang tinatawiran ng mga tao, yun daw island. Hindi naman lahat ng tao tumatawid doon Ang tumatawid doon yung mga snatcher.
Yung mga loko, mga kaibigan, tinan mo yung tsura ng pinakita sa TV, naka-short nakasando Oh, yun ba normal na taong ano yun, may gagawin sa buhay niya? Mga kaibigan, pupunta ng trabaho, may lalakarin, nakatsinelas, naka-short. Ano ibig sabihin ho nun? Di doon-doon lang yun. Kung hindi mga barker yun, yung mga vendor siguro doon, o kaya yung mga snatcher, yung mga magnanakaw, mga kaibigan na nag-aabang ng traffic doon. Pagka may na-traffic, kung ano, gagawa nila ng masama. Yun ang tanong nyo, magkano yung budget na ginawa dyan sa pinagpagawa niyan? Talagang di mga nag-iisip mga kaibigan Yan ang yan ang ebidensya, may mga siraulo niyang nandyan sa MMDA. By the way, dito nga ho pala sa Maynila, inaprobahan na raw, tsaka dito sa Pasay. Itutuloy na daw yung yung pagtambak sa dagat. Mga kaibigan, tsak na ang laki na naman ang kikitain dito, mga kaibigan, nitong mga local official na magtatambak daw doon sa mga nasasakupan nila dyan sa Manila Bay. Lalo itong si ERAP. Ang katwiran na naman ngayon ni ERAP, mag-generate daw ito ng trabaho. Anong trabaho? Trabaho saan? Ang sabihin mo, may maibebenta na naman kayo. Isipin ninyo, nung araw, biro lang yan yung biruan lang yan doon sa mga kapihan na yung mga nag-i-standby doon na sa mga kapihan nung araw kung mag-usap yan mil-di-mil Pagdating ng tanghali, no mil. Ang pinag-uusapan kung ano-ano mga transaksyon. Benta ng ganito. Kaya nauso, pati yung Manila Bay tsaka yung Luneta, binebenta. Bakit Ito, nagkatotoo Pati Manila Bay, pati tituluhan Sipin ninyo na ibebenta nila, walang titulo yan. Yan ang pinagmumula ng baha. Mga kaibigan? Ako yung paglubog ng mga, yung biglang mga pag-apaw ng mga tubig, yung mga daluyong, mga kaibigan, yan dahil yan sa pagtatambak Ako nakikita ko dyan, nasan yung mga environmentalist dito? Asan ang DNR dyan? Mga kaibigan, isip mo para laparan mo yung Maynila, tsaka yung Pasay, dudugtungan mo, mga kaibigan, babaha yun sa ibang lugar. Kundi man sa Maynila, magdudulot ng bahaya sa ibang lugar. Kasi masisira yung balansi ng ng lupa isipin ninyo sa Maynila, Manila Bay, pati tituluhan. Bagay, lahat ng gustong ibenta dyan yung underpass na ibenta. Isipin ninyo, may titulo ba yun? Akalain ninyo mai-privatize yung Lacson Underpass. Ginawang mga tindahan doon. At sa gabi, hindi na madaanan ng tao. Paano tatawid ang tao ron? Mga kaibigan, isipin nyo, puro luko-luko itong mga nakaupo sa gobyerno. Kaya, ang dapat puntiryahin dito, nitong publiko, ngayon, dapat nung mga nakaraang eleksyon pa talaga Itong kawalang yan ng COMELEC, mga kaibigan, yan ang talagang yan ang talagang pinagmumula ng mga salot sa gobyerno kung ba't may mga nauupo sa gobyerno. Alam niyo, isa yan sa sa paraan na pwedeng malunasan ng ang ating ang corruption sa pamahalaan. Paano mo maiiwasan yan? Pagka yung mga magnanakaw, hindi na nakakatakbo. Doon lang pwedeng mangyari yan. Ngayon, baliktad Yung magnanakaw, pwedeng tumakbo yung walang record, hindi pwedeng tumakbo, disqualified ka. Hindi ba dinisqualify yung dalawa? Yung isa, professor pa yata. Mga kaibigan, nakalain ninyo, ma-disqualify. Hindi pa natin alam kung ilan lahat yung mga ididisqualify na yan ng Commission on Election na ang tanging
ginagamit nilang dahilan, marunong pa sila sa kakandidato eh. Ha? Ito daw mga ito, walang kapasidad na kumampanya sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Sana nilagay nyo sa batas yun. Wala naman sa batas yun eh. Di ba, ba't mo ipapatupad? O paano ngayon? Kung halimbawa, ang dapat gawin ng gobyerno, kung talagang sincero itong administrasyon, na malipol ang mga walang hiya, ang mga magnanakaw, kung talagang sincere na sugpuin itong katiwalian sa gobyerno, mag-umpisa kayo sa COMELEC. Oho, mga kaibigan, yan ang talagang pinagmumulan ng mga walang hiyang nauupo sa gobyerno. Kasi basta may pera, sipin ninyo, siyempre, yung kriminal, yung magnanakaw, yung gambling lord, o yung drug lord, pwedeng kumandidato yan. Ha? Mga kaibigan, lalo na hindi pa convicted with finality ng Supreme Court, pwede pa silang kumandidato. Ultimo nakakulong, pwedeng kumandidato. Ang hindi pwedeng kumandidato dito, yung walang kaso. Ha? At sa tingin lang ng COMELEC, wala kang kapasidad na ikampanya sarili mo sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Di ba malaking katarantaduhan yan? Kaya nakakalusot ang mga magnanakaw. O ito yung mga namimili ng boto, hindi ba, pagka-eleksyon. Yung kakandidato, walang pambili ng eleksyon, ng botante, mga kaibigan. Ano ang ibig sabihin nun? Dinidiscourage ng COMELEC ang walang pera. Bakit? Hindi sila magkakaroon eh. Hindi mo ba? Kasi halimbawa, nagkaroon ng kaso yan, nagprotesta yan. Wala silang mahihita eh. Walang panlagay yan eh. Ang gusto nila, kahit kriminal ka, basta't ikaw kahit na merong magprotesta sa'yo, mas lalong mas mabuti. Ha? Bakit? May mahihingan sila ng lagay eh. Maibebenta nila yung desisyon eh. Mga kaibigan, kung sino papaboran nila sa protesta. Yan ang totoo. Nagmamaskara lang ho na itong mga taong ito, dinideklara nilang luwisan so pampagulo, sila itong nagpapagulo sa eleksyon eh. Mga kaibigan Ang talagang nagpapagulo sa eleksyon, yung COMELEC. Isipin ninyo, wala naman sa batas yung sinasabi nila eh. Ipinatutupad nila. Hindi ho ba? Alam mo ninyo, yung COMELEC, Sandigan Bayan, pareho lang ang motibo niyan ngayon. Mga kaibigan. Kasi kung aasa lang sila sa eleksyon, sa pondo na ilalaan ng gobyerno para sa COMELEC, ang makapagnanakaw lang dyan yung mga matataas na pinuno ng COMELEC. Pero kapag yung mga mga kandidato, puro walang hiya at hindi sila mahigpit dun sa mga magnanakaw, sa mga walang hiya, mga kaibigan, magkakapera pati sa ibaba ng COMELEC. Merong mga lalakad nung kaso nila, hindi ba? Mga kaibigan. Kaya yung mga walang hiya pagka-eleksyon, yan ang unang lumalabag sa sa mga batas na dapat ipatupad o ipinatutupad tuwing eleksyon, yung mga ipinagbabawal. Sino ang mga lumalabag dyan? Yung mga dati ng mga magnanakaw, yung mga namimili ng boto. Yung pamimili ng boto, labag sa batas yun eh. Pero meron bang na-disqualify dyan? Mga kaibigan. Pag hindi nakapaglagay, yun, madi-disqualify ka. Yan, Sandigan Bayan, ganun din yan. Natatakot yan na maubos ang mga magnanakaw. Mas gusto nila, kaya nga inaabsuelto nila yung mga mandarambong eh. Bakit? Una, naglagay sa kanila. Pangalawa, magsisilbing inspirasyon yun para sa mga opisyal ng gobyerno. Na magnakaw kayo, huwag kayong matakot magnakaw.
Kasi pag nagnakaw kayo at nahuli kayo, dito rin ang bagsak niya sa Sandigan Bayan. Oh, pagdating sa amin niya, maglagay lang kayo. Hindi namin kayo dini-discourage na magnakaw. Ang gusto nga namin, magnakaw kayo na malaki. Kung magnanakaw kayo, lakihan nyo eh. Dahil pag hindi nyo nilakihan, convicted kayo sa amin. O, yan po, ganyan ang COMELEC, mga kaibigan. Tinatanggal nila yung mga kandidato. Paano nating malilinis yung eleksyon? Paano nating malilinis ang gobyerno kung ganyan ang patakaran? Mga kaibigan, wala namang ginagawang labag sa batas yung mga tao. Wala naman sila nilalabag. Tapos disqualified sila. Itong mga minilabag sa batas, hindi disqualified. Anak ng mga kaibigan, saan ka nakakita ng bansang ganyan? Kaya kung gusto talaga ng ating pamahalaan na malipo lang corruption, yan, yung COMELEC. Diyan kayo magumpisa. Huwag kayong pumayag sa katarantaduhan yung mga pinaggagawa dyan, mga kaibigan. Nagdi-disqualify ng kandidato, walang kaso. Anong klaseng yan, patakaran yan? Anong klaseng batas yan? Yun daw, walang finality na desisyon ng Korte Suprema, kahit nahatulang ka pa sa mababang hukuman, convicted ka na, abay, pwede ka pang kumandidato. Abay, pwede palang kumandidato, di wag niyong ikulong. Wala pang finality, ba't kinukulong niyo na? Hindi ho ba? Samantalang yung disqualification ano lang yun? Anong tawag dito? Accessory penalty lang, yung pang hindi mo ipatutupad. Samantalang yung principal penalty, patutupad mo. Tapos yung accessory penalty, hindi mo patutupad. Anong klaseng kagaguhan yan, mga kaibigan? Di ba? Di lahat na nakakulong dyan sa City Jail na walang finality, tsaka sa Muntinlupa. Wala pang finality kaso. Di si Palparan, ba't hindi nyo patakbuhin? Hindi ba? Mga kaibigan. At saka yung iba mga convicted, wala pang desisyon o final decision ng Korte Suprema, nakaapila, under appeal o under review ng Korte Suprema. Sipin mo lahat yan, tatakbo. Dahil sa gusto lang magkapera nitong Sandigan Bayan, mga kaibigan, at saka ng Commission on Election, pareho sila dun sa nang ginagamit na nakatwiran. Kaya pinapayagan nila makapag-file ng Certificate of Candidacy yung mga may kaso. Ngayon, dun sa punto na sinasabi nitong mga dinisqualify, katulad ni Ding Generoso, ang sabi niya, bakit anya yung pinapayagan? Tama naman yung tanong niya. Kaya lang, hindi mo naman pwedeng sisihin yung mga tumatakbo. Hindi ba? Na mga magnanakaw. Bakit? Kasi sila pinapayagan Sino may kasalanan? Di yung COMELEC, mga kaibigan, yan ang salarin. Mga kaibigan, yan ang mastermind. Kaya kung meron pinakawalang yang agency dito na dapat na isa ilalim sa control ng Armed Forces of the Philippines, walang iba kung hindi yung COMELEC, mga kaibigan. Yan ang nangangailangan ng military control. Kung naniniwala kayo na malinis ang intensyon natin sa pagtatalaga ng militar sa Bureau of Customs, mas lalong dapat nating italaga ang militar dyan sa COMELEC. Sasabihin, hindi. Ito hanyang Bureau of Customs, ito executive branch ito mga kaibigan. Executive branch nga. Pero yun nga, bawal Bawal magpadala ng mga militar dyan wala namang dahilan para sa saligang batas para magpadala ka ng militar dyan. Nilalabag pa nga natin ang provision sa saligang batas. Lalabagin nyo na rin lang ang saligang batas kung talagang malinis ang layunin natin sa paglabag sa konstitusyon. Di unahin ninyo yung COMELEC. Para na sa gano'n, maging matino ang eleksyon. Doon natin makikita, dyan natin masusubok
ang layunin, ang motibo, at ang sinseridad ng isang administrasyon, mga kaibigan. Hindi ho ba? COMELEC ang ilagay nyo sa military control, mga kaibigan. Kasi yan ang pinagmumulan ng lahat Alam nyo kung mawawala na yan, magiging tama na ang pamamalakad sa COMELEC ng eleksyon natin. Hindi dapat COMELEC ang nagpapatupad ng mga batas sa eleksyon. Yun nga ang tinatanong natin dun sa mga nag-draft ng Constitution Kahit dito sa mga nagsasabing palitan ng Constitution, kamukha yung Kongreso, gumagawa sila ngayon ng draft din nila, hindi ho ba? Ba't hindi kasama yung COMELEC? Yung electoral reform, mga kaibigan. Yung totohanang reforma na pangmatagalan na. Hindi yung masabi lang na meron tayong maipapanukala. Kamukha nung ginawa kasi dun sa proposed amendment ng Constitutional Committee, hindi ako bumilib And bali ba nung una, hangang-hanga ako Si Justice Puno, yung pala baliwala rin, mga kaibigan. Ang layo sa putok ng kanyon yung mga proposed amendment nila, walang mangyayaring pagbabago Kung yun ang susundin mo di lalo yun sa Kamara. Sigurado sa Kamara, hindi nila ipapasa yan. Yung mga ganyang reforma sa eleksyon dahil hindi na sila makakatakbo. Marami sa kanila hindi magkukwalify para makatakbo, mga kaibigan. Kung ang patakaran sa eleksyon, magkakaroon tayo ng reforma, totohanan sa ating COMELEC. Dapat ang COMELEC magsisilbi lamang na tagapagpatupad na lang. Sila na lang ang gaganap. Tagaganap na lang sila ng mga ipapatupad na tuntunin sa eleksyon. Hindi yung sila mismo nagpo-formulate ng mga tuntunin. O kung meron mang magpo-formulate, ibang tanggapan yun. Bukod sa COMELEC. At yung tanggapan na yun ang dapat na magkaroon tayo ngayon, lumikha ng ganong klase ng tanggapan, mga kaibigan, na sa kanila idudulog ang mga kaso. Dahil pag sa COMELEC walang hiyaya mga yan, mga kaibigan. Tahasan na natin sasabihin, wag na tayo magplastikan. Puro kayo plastic alam ninyo, wala tayong mahihita na totohanang eleksyon na inaasahan natin dyan sa COMELEC. Hindi matatapos ang problema natin. Tuwing pagkatapos ng eleksyon, mga kaibigan, ganun din ang problema. Sa kampanya pa lang, panahon pa lang ng kampanya, yun pa rin. The same remain, sabi nga, the song remains, the same. Sabi sa kanta, di ba? The song remains the same. Yun pa rin paulit-ulit lang Mga kaibigan, paikot-ikot lang tayo. Bakit? Kasi walang tunay na reforma. Hindi na angkop ito na COMELEC sapagkat yung COMELEC, nakaano na yan nakakuha na yan, gumun na yan sa katiwalian, mga kaibigan. Huwag mo sabihin, hindi kurap yan mga yan. Mga kurap yan. Nagtapatan na tayo. Ano nang hindi kurap? Yung nasa ibaba? Pareho rin yun, mga kaibigan. Wala ka na magagawa sa corruption yan Ang pinakaparaan na lang dyan, ang pinakasolusyon dyan, tanggalin mo sa kanila yung ibang function. Halimbawa, yung quasi-judicial power na sila rin ang lilitis sa mga kaso, mga protesta tungkol sa eleksyon. Dapat wala sa kamay nila yan. Mga kaibigan, diyan natatarantado ang batas. Dapat meron na tayong separate body na doon idudulog ang mga kaso at ito rin ang susundin ng COMELEC. Yung isang tanggapan na
sila ang magpapasunod sa COMELEC kung ano ang kanilang mga gagampanang trabaho tuwing merong eleksyon. Para sila ay merong liable sila sa kanilang mga aksyon. Nung araw, ito, yung COMELEC, constitutional body yan, mga kaibigan. Hindi ho ba? Siyempre, sasabihin, hindi pwedeng pakialaman yan ng presidente. Ha? Kasi yan separate body yan constitutional, co-equal branch of the government yan mga kaibigan. Yan ang mga kakatwiran, di ba? Bakit yung bakit yung magpadala ng sundalo sa Bureau of Customs ipinagutos, mga kaibigan? Labag din sa saligang batas yun. Kamakailan lang, di ba? Yung COA pinagsabihan, huwag kayo anya makikialam. Mga constitutional body yung COA. Hindi ho ba? Ang talagang solusyon, diyan tayo magsimula. Sa COMELEC. Yan ang mga dapat reformahin Ombudsman. COMELEC, Ombudsman, Sandigan Bayan. Wala na ang Sandigan Bayan, kaya gusto nila may kaso kasi baliwala na sila Ayaw nilang umasa na lang doon sa malaking sweldo nila. Naghahanap sila ng malaking pagkakaperahan. Puro matatakaw na yung nakaupo dyan. Kurap na yung mga yan, mga kaibigan. Hindi na makukuha sa yan. Sa makikipagkamutan lang ng likod dyan. Ombudsman tsaka Sandigan Bayan, doon sa nakaupo sa executive. Kung hindi natin babaguhin yan, o kung hindi natin bubuwagin yan, magtayo na lang ng iba. Yan wala na silbi yan. Hindi na magseserve ng ng purpose yan. Itinayo yan para para to go after corrupt employees and officials. Anti-corruption age body, mga kaibigan. Pero lalong dumami corrupt ba't hindi dadami? Hindi nila pinaparusahan. Ang pinaparusahan nila, yung maliliitan ninakaw. Yung nandambong gumagawa sila ng desisyon. Dapat katulad yun sa kaso ni ERAP desisyon nila yun, Sandigan Bayan. Yung pagbawi sa mga dinambong ni ERAP Estrada. O bakit hindi nila pinababawi? Mga kaibigan, bakit hindi nila inire-remind o tinatawagan ng atensyon ng mga ahensya ng gobyerno na dapat mag-execute doon sa kanilang order na pagbawi sa mga tinikas ni ERAP. Hindi ho ba? Bakit hindi? Kaya yung Florin Hilbay, yung gagong yun, kung makapagpropaganda sa Facebook kunyari, para wala kunyaring pera, doon sa Facebook nagkakampanya. Hindi na uso yan. Hindi na ako niniwala dyan sa Facebook na yan pagdating sa eleksyon. Kasi hindi mo na maiko-convert yan sa boto. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Yan, inihanda na ngayon ng mga kandidato. Diyan sila ngayon nagko-concentrate. Yung mga yun, puro fake account yun. Kung ano yun nangyari noong nakaraang eleksyon, gusto nilang maulit dito. Pero dito sa palatuntunan natin, kahit nasalungat ito, sumalungat man ito, sa kagustuhan ng ilan, mga kaibigan, maninindigan tayo. Doon tayo sa totoo. Anong totoo? Magbase tayo, hindi sa endorso. Doon tayo magbase sa track record ng isang tao. Kung meron siyang naipakita para sa kanyang hinahangad na pwesto, mga kaibigan. O kung meron siyang mabuting mga nagawa, doon tayo magbase. Kung masama, huwag niyong iboto. Huwag na tayo magtalo kasi pagtatalunan mo lang yan, debate lang yan Debate sana kung may katuturan Mga kaibigan, wala namang pupuntahan yun Yung debate sa Facebook, saan pupunta yun? Ano magiging resulta nun? Mga kaibigan, wala yun. Puro fake news ang mababasa ninyo ngayong eleksyon dyan. Yan ang babala natin. Sigurado yan, mga kaibigan.
Lahat ng hindi ginawa ng isang walang yang kandidato, lalagay doon, ginawa niya eh. Oh, mga kaibigan, lahat ng kabutihan na kabaliktaran ng ginawa niyang kasamaan, yun na mababasa mo ron. Oh, yun naman mabuti, pasasamain dyan. So, useless. Hindi mo ba? Walang kabuluhan. Kaya, kung ikaw, matalino kang botante, huwag kang magbabase kung sino inendorso ni ganito, ano siyang partido na bibilang, kay partido siya ng administrasyon, kay partido siya ng oposisyon, ang tignan mo sa kanya, kilatisin mo yung pagkatao. Yung kanyang track record, yung nagawa niya, yung kakayahan niya, doon ka magbase. Hindi ka magbabase kung sino nag-iendorso. Hindi ka magbabase kung anong partido siya nabibilang. Ang isang taong mabuti, mapabilang man sa anumang partido yan, talagang mabuting tao yan. Ngayon, kung masamang tao yan, mapabilang man yan sa anumang partido, masamang tao pa rin yan. Bakit? Yung bang partido nakapaglilinis ng tao? Oh. Yung bang endorsement nakapaglilinis ng tao? Dyan nga tayo naleleche pag dyan tayo nagbase. Kaya nagkaganito bansa natin. Marami doon nagbase. Isa yan sa dahilan, mga kaibigan. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin itong ina-expect natin, ano bang inaasahan natin sa eleksyon? Meron ba tayong matinong maasahan dyan? Ewan natin, no? Kasi sa nakikita natin, yung mga katulad niyan, yung dinidisqualify nga naman, ang liwanag nung kanilang kanilang sagot doon sa, akalain ninyo, inirekomenda sila doon sa COMELEC ng mga walang hiya doon sa Law Department. Lahat gusto na magkakwarta tinitignan kung maglalagay ka. Yun mga kaibigan, di siguro sila naglagay dahil baguhan silang kandidato. Mga iniisip nila kasi dahil yan doon sa bentahan ng accreditation sa mga party list. Ayan na. Wala na, talamak na itong katarantaduhang yan. Yung disqualification sa mga dinideklara nilang nuisance, yun mismo ang ebidensya na talamak ang katiwalian sa COMELEC. Isipin mo, pag tinanggal mo lahat yung mga bagong nag-file, na ewan ko kung saan pumulot ng basihan na ideklarang nuisance ito, sasabing wala kang kapasidad. Ano malay mo? Bakit pagka overspending, disqualified din? Di ba? Kundi ba naman mga tarantado yan? Kung kaya nilang kaya nilang umikot Di ba? Bakit pag overspending, disqualified din? Pagka sumobra ginastos, disqualified din. Mga kaibigan. Bakit pagka yung sila ang tumatantya doon sa tao, walang walang pangkampanya ito. Anong malay mo? Kung meron diyan mga mabubuting nilalang na may pera, magbigay sa kanila para matulungan. Kung ako, mayaman ako, ganyan ang gagawin ko Tutulong ako dun sa mga sa palagay ko merong magagawa para sa bayan, mga kaibigan. Huwag tayong umasa dun sa endorso ng kahit sino. Huwag tayong umasa sa partido. Kung kayo pipili ng iboboto ninyo, magbase tayo sa track record. Mga kaibigan, tandaan nyo yan. Dahil pagka hindi nyo pa ginawa yan ngayon, wala na tayo. Wala na bansa natin. Maawa kayo sa mga susunod na henerasyon. Lalo kung kayo may mga anak, may mga apo na maiiwan ninyo sa ganito kasamang lipunan na mangyayari, mga kaibigan. Isipin mo, bakit higit tayong dapat paniwalaan? Siyempre, yan ang itatanong sino ka ba para magpayo sa amin ng ganyan? Hindi ba? Kaysa dun sa mga nag-i-endorso
ng kandidato. Yun anya, malaking tao yun eh. Yun eh, ganito eh. Kahit ba malaking tao sila eh. Ang tignan mo, yung bang nag-i-endorso na yan, may mapapala o wala doon sa ini-endorso niya? Meron eh. May vested interest siya eh. Mga kaibigan, tayo, meron ba tayo nun? Wala eh. Bakit? Kasi general ang sinasabi natin. General, pangkalahatan, mga kaibigan. Walang pwedeng maglagay dito sa programa pagka ganito, mga kaibigan, na ang gusto mo, puro matino. Yung matino, hindi naman maglalagay yun. Wala naman panlagay yun. Kaysa ipanlagay niya, gastusin na lang niya sa kampanya. Donasyon ko na sa iyo yun. Kaysa ibigay mo sa akin, yan na, tutulong ko sa iyo. Di ba? Idagdag mo sa kampanya mo. Ano mapapala ko kung manalo yung mga mabubuting kandidato? Meron ba personally? Wala. Bakit? Ang may mapapala, taong bayan. Pag nakinig ka sa endorso, taong bayan ba ang mapapala mo? Ang may mapapala ba ron, taong bayan? Wala. Yun lang nag-endorso. Ang may mapapala ron. Ikaw, wala. Nganga ka, nganga. Alam nyo, kasi maraming nagtatanong sino ba ito, Anya ito? Ba't ganon? Ang sinasabi niyan, kuwan eh, para bang wala naman napatunayan yan eh. Wala nga ako napatunayan tungkol saan ba ako dapat may patunayan. Di ba? Pero kung sasabihin, ang pag-uusapan natin, malayo naman ako sa iba yan. Di ba? Bakit to? Kasi ako, kung meron man na tayong naiaambag na kabutihan, hindi ko, yun ang pagkakamali natin eh. Hindi natin itinutrumpeta eh. Di ba? Alam nyo, kahit sinong administrasyon, kaya ayaw mo ang isang administrasyon, dadating yung isang pagkakataon, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero may dadating na pagkakataon na kailangang hamunin ang iyong pagka-Pilipino. Kailangang hamunin ka bilang isang Pilipino. May mga pagkakataon ganon. Halimbawa, sa panahon ni Cory Aquino, ako, isa tayo sa mga kritiko ni Cory Aquino. Patunayan, nandun ako sa himpilan na ipinasara ni Cory nun eh. Nung ipasara yung isang himpilan, nandun ako nun. Pero pagdating sa ang issue na, nakataya ang kahihiyan ng bansa mo o kaya nakataya ang kapakanan ng bansa mo. Hindi mo maiiwasan na isang tabi yung hindi mo gusto doon sa tao. Hindi mo man siya gusto, pero kailangan mong gumawa ng paraan para ka makapag-ambag ng mabuti, hindi para sa kanya, kundi para sa bansa mo. Sa panahon ni Cory Aquino, ilang beses nasubok tayo dyan. Pero hindi mo lang pwedeng itrumpeta. Bakit? Siyempre, classified information nung umpisa. Ngayon, pwede na i-declassify dahil ilang panahon na ang nagdaan. Hamunin ko dyan yung iba. Sige nga, kayo ba may nagawa? Eto. Di ba panahon ni Cory? Yun nga, yung naikwento namin dito yung tungkol sa kani ang pinagsimulan. Ang sumukat kung hanggang saan ang kalayaan ng pagsasalita tungkol sa karapatan ng hindi lang ng isang mamamahayag, kundi ng isang mamamayan
pagdating sa kanyang karapatan. Ha? Na magkaroon ng access sa public records. Ngayon, hanggang ngayon, din lamay pasayan kami, ginawa na namin. Di ba? Yung pagpapalabas sa listahan ng mga nagsiutang sa GSIS na pinautang nung snap election, mga kaibigan, na mga galing sa oposisyon, mga kumakampanya kay Cory Aquino, pagkatapos walang kamalay-malay si Cory, ilang araw bago mag-eleksyon, bumaliktad na pala lahat yun sa pamamagitan ng utang sa GSIS. Nangutang yung mga assemblyman na oposisyon. Hindi ho ba? Ano pa? Alam niyo nung panahon ni Cory, eto, ewan ko kung natatandaan ninyo, merong kinidnap na Japanese executive dito sa Pilipinas. Hindi ba usong-uso nun yung mga destabilization labang kay Cory? Kasama na dyan yung tungkol sa kudeta. Eto, kinidnap yung pong isang Japanese. Ang pangalan niya si Wakaoji. Kung natatandaan ninyo. Panahon ni Cory Aquino ito. Ano kung kinidnap yan? Ano kung destabilization yan? Ano pakialam natin, hindi ho ba? Total, galit naman tayo kay Cory Aquino. Pero, dumating sa punto, mga kaibigan, na kailangan mo magdesisyon kung meron ka nakitang isang bagay na alam mong maglalagay sa Pilipinas sa malaking kahihiyan. Uunahin mo pa ba yung galit mo kay Cory Aquino? Yung inis mo bilang isang hindi ka naniniwala sa kanya? O yung kapakanan ng bayan mo? Siyempre, bansa mo. Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa iba. Eto, kinidnap si Wakaoji. Kami, standby ng Manila Hilton. Diyan kami nagkakape. Naabot kami ng gabi riyan. Kami nila Kauding Bartolome. Meron ako nakita. Isang grupo ng mga Japanese. Ito wala nakakaalam nito. Ang nakakaalam nito, ewan ko kung buhay pa. Si General Honesto Isleta. General yun. Siya dati ang commanding general ng Civil Relations Service. Bata ni FBR. Ngayon, yung grupo ng mga Japanese na yon, mapapansin mo, napansin namin, kakaiba sila. Ilang araw na silang nakabilet doon sa Manila Hilton. Naka-uniforme sila. Siguro, meron silang sariling uniforme. Magkakapareho damit. Isipin mo, turista, di ba? Pero merong nakapagsabi sa akin, alam mo niya yung grupo na yan, tinuro sa akin, umaarkila yan ng helicopter. At ang naririnig niya raw na pinag-uusapan, meron daw siya narinig pangalan ni Wakaoji. Hindi pa nakikita si Wakaoji. Matagal na wala yun mga kaibigan Ngayon, eto, di ba may lumabas pang ang litrato yung Wakaoji? Hindi naman yata pala totoo yun. Inilabas nagpadala ng litrato yung mga kumidnap. Putulan daliri. Di ba? Pinutulan ng daliri. Ganon. Ngayon, eto pala, suspecha na mga right-wing group sa Japan. Alam niyo kung anong pakay nila rito? Kaya pala sila umaarkila ng helicopter para i-rescue nila si Wakaoji.
Kasi ang gobyerno hindi nahahanap eh. Di ba? Pero sila, may information kung nasan si Wakaoji. Alam niyo, ginawa ko. Nagpunta ako sa opisina ni General Isleta, si Cory, presidente ha. Ginawa ko na ng sulat sa report ha. Ibinigay ko sa kanya para sila ang mag-check, mag-verify. Alam ba ninyo, kinabukasan nawala yung mga apon. Natunugan, mga kaibigan. Eto pa. Alam ba ninyo na sa panahon ni Cory Aquino, naging instrumental ako sa pag-surrender ng isang malaking grupo ng MILF. Yung, ano ba yung kay Nur Mishawari? MILF yun, di ba? Yung grupo dati ni Mishawari, ni Nur Mishawari. Merong isang, kasi may isang OIC mayor. Ibig sabihin, kung OIC mayor, eto'y wala pa tayong konstitusyon. Wala pang eleksyon sa panahon ni Cory. Mas nauna pa pala ito. Ito kaysa dun sa kay Wakaoji. Dumating sa akin yung isang OIC mayor ng Lanao. Muslim, mga kaibigan. Ang apelyido niya, Maganja. Yan ang apelyido niyan. Siya naging OIC mayor siya dun sa Lanao. Mga kaibigan, alam niyo pakay niya pagdating niya sa akin, bakit siya nagpunta ron? Nabasa niya raw sa dyaryo na ako ang tagapagsalita ng isang grupo na ang pangalan Friends of Ramos. Sipin niyo yan FOR. Totoo naman yun. Dahil kami rin ang unang nagpasimuno sa pagtakbo niya si Ramos. Mga kaibigan. Ngayon, pagdating sa akin nung ang pakay niya, lumapit siya sa akin para mamagitan sa pag-surrender ng mahigit sa 250 MILF rebels, mga kaibigan. Alam niyo naman siyempre, pag lumalapit ang tao, hindi mo naman karaka-raka, paniniwalaan, hindi ba? Kaya kailangan idaan mo siya sa proseso. Nagkataon lang, swerte yun, mga kaibigan, kasi that time, ang Vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kamag-anak ko, pinuntahan ko, isinama ko siya. Number 2 ng AFP. Ang Chief of Staff nun, si Renato de Villa. Doon ako nagpunta sa tsuhin ko. Sinamahan ko, kako ito, dahil meron daw ganito, ganon, na susurrender. Ganun ba? Tinawagan yung si General Florendo, yung napatay sa Cagayan, di ba? Na napatay ng grupo nila Aguinaldo. Si General Florendo, kasi siya noon ang commander ng CRS din yata CRS Hindi pa yata si General Isleta nun Ito pa si Oscar Florendo, Colonel yun pagdating ni Florendo ron, isinama niya na kami sa opisina niya. At pagdating doon, nag-verify sila. Sinabi nitong mayor o IC mayor na itong grupong ito ay galing sa sa grupo ni breakaway group ng MILF. Pangkat ito ni Commander Nara. Yun yata ang pangalan. Mga kaibigan.
tinignan nila, ang tagal namin naghihintay doon. Nagkukwentuhan kami ni, sino ba ang, hindi si Kabatingan eh. Kabatingan, nasa Navy nung araw eh. Ito may isang ano ron, nakalimutan ko ang pangalan. Nagkukwentuhan kami, sa tagal namin naghihintay doon. Ngayon, lumabas na ngayon yung tao na nag-verify. Kasi titingnan nila yan kung yan i-authenticate nila yung mga sinasabi mo. Iba-background investigation nila yan. Mga kaibigan, kung totoo yung sinasabi mo. Ito mayor ang nilapitan nila eh. Ngayon, na-verify nila. Sabi, alam mo pala, itong sinasabi ni mayor, breakaway group ng MILF na grupo ni Commander Nara. Yung Commander Nara, malupit yun. Na commander, malupit na rebelde yun. Ganun ba? Totoo. Binerify. Di ba? Kasi ano yan eh. Ang alam ko, may pera yan eh. May binibigay na pera ang gobyerno dyan eh. Diba? Pagka sumurrender at saka yung baril, iba pa rin yun. Yung perang ibinibigay sa kanila o binabayad sa kanila katumbas doon sa baril na isusurrender nila at saka yung pag-surrender, iba pa rin yun. Yung tulong na ibinibigay ng gobyerno. Sa madalit sabi, ang laking budget nito. Sipin mo 250 yun. Yung rebelde na yun, konti ba yun? Mga kaibigan, instrumental tayo doon. Yan, dinideclassify ko na kasi matagal nang nangyari ito. At ito naman, ano ito? Nag-surrender talaga ito. Nalagay sa mga periodiko. Hindi na nga lang kasama pangalan ko. Ang sikat na bida na si Ramos. Mga kaibigan, kundi pa nga ako nagkakamali Nasa Japan ako nung mabasa ko Kasama ko si Congressman Lumawig, nasa Japan kami. Meron, sinalubong ko sila sa Tokyo, kasama niya yung tatay ko. Sila Congressman Lumawig. Yun yung, may dala-dala silang dyaryo. Nakita ko sa Manila Bulletin, front page May mga rebelding nagsusurrender kay FBR. Sabi ko, ito yung lumapit sa akin Nakalagay sa caption kung sino yung mga kuwan binanggit yung Commander Nara. Isipin mo, di ito nga yun. Kasama ba ako ron? Sa nagkapera? Hindi. Ngayon, nung nakaupo naman si Ramos, matatandaan ninyo, wala akong napakinabang sa gobyerno. Ni Sing Condoling. Ni hindi nga tayo pinasalamatan Ang sikat nun, bidang-bida si Ramos, di ba? Nag-surrender sa kanya. Ngayon, isang araw, nasa intercom kami. Yung si Amay Bisaya, may kasamang Muslim. Mukhang mukhang warrior talaga na Muslim. Laki ng katawan, may tali sa ulo, talagang mukhang commander. Matipuno katawan ba? Ang laki. Pinakilala sa akin. Ito merong natatandaan ko, merong eleksyon na mangyayari sa Mindanao, yung tungkol sa SPCPD. Parang ganon, di ba? Parang mga assemblyman ang tatakbo. Ngayon, pinakilala sa akin itong si Amay Bisaya, yung Muslim, commander. Ito si Commander Mangakop Saud. Binigyan ako ng calling card So, may pakay pala ito. Kasi gusto niyang magsagawa ng maglunsad ng gulo sa Mindanao. Kapag daw hindi siya pinayagan ni Ramos na tumakbo. Mga kaibigan. Kaya, sabi ko, anong gagawin natin dyan? Ano maitutulong namin? Pwede mo bang interview sa radyo? Sabi ni Amay, sige, interviewin ko. In-interview ko.
Mukhang di nakikinig si Ramos sa program ko eh. Oo. Pagkatapos sabi nung Muslim, ako niya ganyan nag-surrender na ako diyan kay Ramos kilala ako niyan Ganun ba? Kailan ka nag-surrender? Ganitong Sabi ko, kayo ba yung grupo dati ni Commander Nara? Oo, kami nga. Ano? Sabi ko, ako yung nilapitan nung si Mayor Maganja para mamagitan dyan sa AFP. Ay ko ba? Di sa madalit sabi, nalaman ko, ito pala yung damuhong yun. Kasama pala ito ron. Sabi niya, meron ka pa bang magagawang tulong na malagay tayo sa television? Kako, kung ako lang, nakalibre ka na sa akin Kako pero yung mga kakausapin ko na yan, kailangan mong bigyan yan kahit papano, kako. Para nga malagay sa television, sa news. Ganun ba? Sabi ko, meron ka ba? Sabi niya, meron ako dito, 10,000. Ito, nilabas niya yung pera niya, tigi 100. Yung isang kartucho, 10,000 yun. Malaki-laki pa yun dahil dekada 90 yun Mga kaibigan sabi ko, halika. Ikaw ang mag-abot Sabi ko, ipatatawag ko yung isang reporter. Ito, Timo, kung kalokohan ginawa ko dinala ko siya sa Malacanang. May mga kakilala ko rong reporter, Malacanang reporter. Tinawag ko ngayon sa labas, yung isa, yung kakilala ko. Ang sabi ko, pare, eto, si Commander ganyan. Anong gagawin natin? Sabi ko, kaya mo ba yung mga TV dyan? Pare, alam mo lang. Wala. Meron ditong budget kako, bahala na kayo. 10,000. Ayan, bigay mo na kako, Commander. Binigay niya. Tinawag ngayon ito yung mga television. Ito, kwentong totoo Hindi bolahan. Di tinawag. Labasan ng TV. Hapon Siguro mag-aalas 5. Ang news 6:30. Alam niyo naman di ba? Alas 6 Alas 5. Naglabasan yung mga television. Mga kaibigan. Kinunan. Sabi, ako'y tatakbo, ganyan-ganyan. Nung gabi, nagulat ako, nasa TV. At doon sa Malacanang grounds, ini-interview, mga kaibigan. Kung hindi, maglulunsad ako ng gulo sa Mindanao. Ganyan sinabi. Ngayon, kinabukasan, nagpunta kami. Pinatawag ako ni Congressman Lumawig. Yung spokesman ng Lakas NUCD. At ang sabi sa akin, pinatatawag yan isama mo dito yung Muslim na na kasama mo, yung na-interview sa TV kagabi. Pinahanap yan ni General Ermita. Ganun ba? Alam niyo naman, si Ermita ang Executive Secretary, di ba? Ni dating Presidente Ramos. Sabi niya, ganito bukas. Sabihin mo, pumunta na siya sa Malacanang, inaantay siya ni General Ermita. Yun ang instruction sa akin ni Congressman Lumawig. Sige. Sinabihan ko yung commander. Ay ko, commander. Nakausap ko na kako yung Kinausap ako nung spokesman ng Lakas NUCD, si Congressman Lumawig. At ikaw inaantay bukas sa Malacanang, pumunta ka na kay General Ermita. Pumunta na siya ron. Pagkatapos nun, hindi ko na nakita yung walang yang yun. Nagkapera pala, binigyan pala ng pondo. Mga kaibigan, at tumakbo. Para pang kampanya niya, binigyan siya ng funding. Ngayon,
nakita ko na naman siya. Nung matagal, nakalipas na ilang taon, tsaka ako siya nakita. Alam niyo kung kailan? Yung mag-e-eleksyon na ulit. Nandun ako sa PICC, sumilip ako dun sa convention ni Joe De Bola de Venecia noon, mga kaibigan. Nadaanan ko ron, tinatawag na naman ako. Iba na itsura eh. Nagmukha ng mahirap eh, hindi na yung warrior ang dating eh. Mukhang na busog na naghihirap ulit. Sabi ko, walang yung buhay ito ka ako. Ilang taon bago tayo nagkita ulit? Hindi mo man lang ako napasalamatan. Balita ako, ganito, gano'n ang, pasensya ka na niya naubos na eh. Puro gano'n ang ano ko eh. Ang aking kwan eh. Ang aking experience. Puro thank you, mga kaibigan. Eto ngayon, itong Muslim na to, natatandaan ninyo, nakikinig ako ng radyo eh. Wala ako sa radyo nun eh. Abay, nahulog ako eh. Sa upuan eh. Narinig ko pangalan nito, nangidnap. Doon sa Mindanao. Sino presidente? Yan, si Plander Estrada. Yun din yung commander na yun. Yun na nangidnap. Pero ngayon, wala na akong balita kung nasa na yan eh. Hindi ko na nababalitaan yan eh, mga kaibigan. Naku, marami pa ho tayong kwento na naiambag natin sa gobyerno kahit papano. Marami tayo na ilapit, di ba? Pero, ang ano nga ho ang premyo ko lagi, ni thank you nga, wala eh. Hindi ho ba? Pinagyabang ba natin yan? Pinangalandakan ba natin yan? Jesus Maria Joseph, sino ba dyan nakagawa ng mga ganyan? Para makapagpasurrender ka, ng 200 mahigit na rebelde sa Mindanao. Hindi ka naman nagpupunta ron, di ba? Tayo, serbisyo talaga eh. Basta alang-alang sa bansa. Hindi baling bumaba na tayo sa gobyerno. Basta pagdating sa kahihiyan, excuse me, mauuna ang iyong pagiging Pilipino. Yun ang mangingibabaw dapat sa'yo. Hindi kasali doon ang politika. Yun ang ibig natin bigyan ng emphasis. Hindi yung kung galit ka sa isang administrasyon, gusto mo kahit na masira na yung administrasyon, o kaya basta lang maisulong mo lang, kasi ang gumagawa nun, yung mga politiko rin. Bakit? May interest sila kasi kakandidato sila At saka may gusto silang makamit Ano yun? Yung sila malagay din sa kapangyarihan. Tayo wala nun Kaya mas higit tayong dapat paniwalaan kaysa kahit sa kanino mang politiko.